Vladimir's POV. Saka ko natanggap ang malakas na sampal sa buong buhay ko. Dahil basang ngisi ko bilang tugon sa sinabi niyang manyak ako. Napahimas ako ng 10 oras sa aking pisngi. Siya naman kaagad na tumayo sa pagkakaupo. Nang hinuli ng kamay kong isa niyang kamay at hinila siya pabalik at paharap sa akin. Kulang pa. Susubukan pa sana niya akong sampalin nang pigilan ko ang marahas niyang kamay. Bitawan mo ako! Nang gagalaitin niyang nais ko mawala sa akin. Bitaw! Miss, hindi ka naman nahimatay, hindi ba? Hindi. So ibig sabihin, ginusto mo na i-CPR kita? Hindi. Umayos ka naman kuya, ano sa sinasabi mo? Ako magpapahalik ulit sa'yo? Asa? Nagkunwari lang akong hinimatay kasi may bala kang patayin ako. Dapat pala nang mahimatay ka, iniwan na lang kita doon. Papatayin mo nga ako. Nakita mo nang walang malay yung tao, iiwan mo? Bitawan mo na nga ako, sabi. Bahala ka. Kapag may nakakita dito sa atin, tiyak na magugulo ng tuluyan ang mundo mo. Mas guguluhin kong mundo nila. Bitawan mo na ako. Pwede na ba? Ang tanong niya, mapapangisi ka na lang talaga. Talia's POV. Bitawan mo na ako. Pwede na ba? Ngunit ang tinugon nito sa akin, isang napakademonyong ngisi. Kaya nang galaitin na akong makawala sa kanya. Nang bigla niyang hinila ko upang sumalpak sa kanyang dibdib, sumalubong kaagad sa akin ang sariwang amoy ng tubig dagat. Natikman ko ng bahagyang maalat na lasa sa katawan nito. Pero hindi ko inaasahan ang iniangat niya aking baba. Nagkatitigan kaming dalawa. Yung puso ko, bigla na lang ayaw paawat. Parang nais na itong kumawala sa akin dibdib. Nagkatitigan kaming dalawa. Bigla namang hindi ako makapagsalita. Ang mga mata niya, napakalungkot talaga nito. Simula noong una kaming nagkita, mga mata niyang kumuha ng atensyon ko. Ang lungkot-lungkot ng lalaking ito. Tila ba pa sa niyang mundo, ngunit hindi pinapahalata kahit kanino. Naramdaman ko na lamang ang kanyang daliri na pinaglalaroan ng kanyang isang daliri. Sa ginagawa niya, may parte sa aking pagkatao na parang nanghihina. Parang susuko na ako sa kanya. Hanggang sa ipinikit ko ang aking mga mata. At naramdaman ko nga ang paglapat ng kanyang labi sa aking labi. Ngunit wala nga segundo, parang hinalikan lang ako ng hangin. Binitawan na niya ako at napatalikod kaagad sa akin. Nakita kong huminga ito ng malalim, nakapamulsa at tumingala sa kalangitan. Ako, bahagyang napahawak na lang din sa aking labi. Tipong nakuha ko yung first kiss ko, ngayon pa lang. Habang siya naman talaga ang kumuha ng first kiss ko, hindi ba? Magising ka nga sa katotohanan, Talia? Kaya napailing ako sa aking sarili para nga mawala ang pantasya ko na hindi ko naman inasam. Saan ba parte ng isipan ko upang hayaan na lang natanggapin na hinalikan ako ng lalaking ito? Hoy! So nagising na nga ako. Bakit ang hilig mong manghalik? Manya ka ba? Hoy! Dahil nagsimula na itong maglakad, pasalamat talaga siya pagmamay-ari niya ang lugar na ito. Kung hindi, isa lang na paparazzi, alam kong hindi na kami niyang tatantanan. Hoy! Habol ko sa kanya. Hindi siya tumigil at parang uuwi na sa kanyang sariling kampo. Pwes, hindi ko talaga siya papalampasin sa ginawa niya. Kahit magtago pa siya sa saya ng kanyang ina. Hindi, ngunit, ouch! Dahil sa pagmamadali ko ngang maabutan siya, hindi ko na malaya na nilalakaran ko. May nakuusling shell na kaagad namang ikinasugat ng aking paa. Dumugo ito at hindi maganda kung mauubusan ba ako nito ng dugo. Hindi naman, pero paano no kung may tetano yun? Namalayan ko na lang may lalaking naupo sa harapan ko at inangat ng bahagya ang aking paa. Kaagad naman akong napahawak sa may balikat niya dahil lintik na lalaking to, mawawalan ako ng balanse sa kanyang ginawa. Masaya ka na? Tanong ko sa kanya na kinukonsensya nga siya. Ang nais ko lang naman malaman ang sagot mo kung bakit mo ko parating hinahalikan ng basta-basta na lang. Hindi naman tayo magjowa. Excuse me? Ngunit sa sobra kong daldal, mga mata niya medyo may kulay na ng pagkakairita sa akin. Hindi man nga lang ito tumugon. Nagulat na lamang ako nang bigla ako nitong binuhat na parang wala lang sa kanyang bigat ko. Buhat na parang isang sakong bigas. Parang yung dibdib ko maipit sa kanyang balikat. Klarong panananching na naman to. Kung marunong lang ako magmurat isumpa, hindi ata ako papaawat hanggang walang mangyari sa lalaking ito. Kaagad niyang tinignan ulit ang sugat ko. Hindi pinansin ang pinagsasabi ko. At pagtigil ng kamay niya, hanggang naalala ko na lang ang kalaro kong si Dimir sa mga mukha ni Kuya.
Na labis na ngang nag-aalala sa akin? Hindi naman ako niyan mamamatay. Para ka kasing mangingiyak ka na dyan. Habang abala nga itong nilinisan ang sugat ko, siniguradong walang buhangin na makapasok. Tinali niya ito ng maigi ng puting panyo. Kahit napakarami ding sinabi ko kay Dimer noon, hindi rin siya nagsasalita. Nakatuon ang kanyang pansin sa sugat ko. Hindi mo wala-walang pag-aalala sa mukha nito. Tumigil ka na nga kuya Wala naman sa akin mangyayaring masama. Malayo to sa puso ko o kahit ano pa mang organs na ikaka-infection para mamatay ako. Ngunit hindi ito nakinig. Sa harapan ko bigla nitong hinubad ang kanyang t-shirt na basang-basa. Tumalikod at pumunta sa dagat para laban ito. Muling lumapit sa akin habang pinipiga ito ng maigi. Ang itsura ni kuya lalong malalaglang ka ng panty dahil nga napakagwapo nito kahit na seryosong-seryoso. Malakas niyang pinunit ang t-shirt niya. Nagpapakitang gilas bang lalaking ito sa harapan ko? Dahil lang mukha ko, sa ginagawa niya kanina pang namumula. At hindi ko maintindihan kung bakit ganitong nararamdaman ko ngayon. Para akong teenager na kinikiliti ngunit pinipigilan ngang tumawa. Yung tipong snub pero kanina pa tinitiis ang kiliting nararamdaman. Diyos ko po, hindi ako mamamatay ng dahil sa sugat kung hindi sa nakakalokang nararamdaman ko. Hindi na rin ako maaaring umarting na himatay dahil ang lalaking to, bistado na niya ako. Hindi na lang ako nagsalita nang naramdaman ko na naman ang kanyang kamay sa aking paa at tuluyan itong tinali ng pinunit niyang tela. Ang lalaki bang ito? May tsansa bang siya si Dimer? Maaari bang tanungin kung siya nga? Ngunit napakasira ulo mo talaga, Talia. Natural lang nagagawin ng ibang tao yung pagtulong sa'yo dahil nga ang aura mo parang hindi kayang maging independent. Palagi kang nangangailangan ng pansin sa tuwing may kamalasan na nangyayari sa'yo. Nahalata mo naman ata sa iyong paligid. Ang tanong, bakit nga ba napakaraming tao may concern sa akin? Kahit mga hindi ko kakilala, bigla na lang nagiging concern sa akin. Nang bigla akong ngumiti, na-realize ko kasi ang mundong ito, kahit napakaraming hindi magagandang nangyayari sa buhay, may mga tao pa rin na may mga mabubuting loob. Humanity still exists, ngunit hindi kaya maganda lang ako? May panamang kagandahan ko sa mga taong nasa paligid ko. Hayst, wag naman sana. Saka mapapalunok-laway ka talaga sa katawan ni kuya Yung pandesal niya na parang ang sarap himasin. Matatakam ka na, ang sarap pindut-pindutin. Hindi mo namamalayan. Inilayo ko na lamang ang paningin ko sa kanya. Isang malaking temptasyon si kuya Ayoko matrigger ang malandi kong side. Tao lang din ako. Kuya kaya mo ba ginagawa sa akin dahil maganda ako? Bigla siya natigilan sa ginagawa niya. Umangat kaagad ang paningin sa akin at sumalubong sa aking paningin ang mga mata niyang hindi nito gusto ang narinig niya. With matching ngising ng aasar, parang tuluyan kong nagising yung demonyong natutulog sa kanya. Ubod ng failing, yun bang pangalan mo? Sa kanya tinali na mahigpit yung tela sa aking paa para mapaaray ako. Ngunit niluwagan naman niya kaagad. Can you have walk back to your hotel? Or si Mang Carling na lang maghahatid sa'yo? May hinihintay pa ako sa option na ibibigay niya sa akin. Yung siya ang maghahatid sa akin pero halata namang hindi na niya yun gagawin. Since ngayon lang naman ang binigay nitong option sa akin, tuluyan na akong tumayo. Ngumiti sa kanya. Thank you. Kaya ko pa naman maglakad. Sabay subok kong humakbang ngunit matutumba sana ako kung hindi siya alerto para alalayan ako. Thank you. Mahina ko na lamang na sinabi kasi ang lapit-lapit na sa akin. Kanina pang natatarantang puso ko. Parang ewan, hindi mo kaya maglakad. Iahatid na lang kita. At nagulat ako na bigla na naman ako nitong binuhat. Buhat na parang bagong kasal. Kamay ko nakahawak sa braso niya pero mas makakabuti na sa leeg nito. Alalay lang naman kasi sa paglalakad ang kailangan ko. Hindi ganito, porke ba ang gaan-gaan ko? Nakatitig ako sa kanya, ngunit inilayo ko dahil matutunaw ako niyan kung patuloy mo kong tititigan na hindi maganda, ate Still, ang tawagan namin nga, kuya at ate Sa bagay, pagkatapos ng oras ko dito sa probinsya, magiging masasayang alaala na naman to. Tulad ng alaalang binigay sa akin ni Dimer. Nasa na kasing batang yun? Speaking, hindi na yun bata. Mas matanda pa yun ng 2 gulang sa akin. Kaedad niya si Ate Rebecca. Sa totoo nga gusto ko nga nung ipakilala si Ate Rebecca sa kanya. Kaya lang ang sabi naman ni Ate Rebecca, hindi daw siya pumapatol sa mga lalaki na sa tabi-tabi lang napupulot.
Noon pa talaga mataas na ang paningin ni Ate Rebecca sa kanyang sarili. Lumala nga ngayon. Kaagad kami sinalubong na matandang tagapamahala niya sa rest house niyang ito. Tarantaman na hindi alam ang gagawin, ngunit sa titig na ipinukol ni Kuya Ano dito, alam na niyang gagawin. Pinaupo ako ni Kuya Ano sa bench na gawa sa kahoy. Kukuha lang ako ng maiinom mo. At tuluyan nga ako nitong iniwang mag-isa sa ilalim ng palm tree. Nakikipaglaro sa akin ang sinag ng araw. Saka ako napatitig sa batong na isulat namin ang pangalan namin ni Dimir. Tatayo na sana ako para pumunta doon nang dumating yung matanda at kasunod si Kuya Ano. Binigay sa akin ng tuwalya. Nakaagad kong ipinulupot sa akin dahil medyo nawala yung confidence ko sa suot ko. Saka ang sama-sama ng titig ni Kuya Ano kay Manong. Ihanda mo na yung sasakyan, ihahatid ko siya. Utos nito at wala ngang nagawa. Sa boses pa lang ni Kuya Ano, sino naman ang may gustong tumanggi sa inuutos nito? Aha, ako lang ba? Ako lang ba yung may matigas ang ulo? Ikukuha kita ng pamalit. Na-realize ata hindi maganda na ganito ako iuwi niya sa hotel. Mabilis lang, sabay bigay ng isang basong tubig sa akin. Wala na lang akong sinabi nang muli siyang tumalikod. At nang wala na siya sa aking paningin, sinubukan ko nang tumayo. Kahit sa huling pagkakataon man lang makita ko man lang yung alaala namin na iniwan ni Dimir sa malaking batong yun. Mahirap nga maglakad lalo na kung sa talampakan yung sugat. Ngunit kahit pa ika-ika at kaya din naman ang isa ko pang paa, kailangan kong mapuntahan yun. Naalala ko na sa pagsabak ko nga sa pageant, hindi maiwasan na masaktan ka muna bago maging perfect yung pagrampa, yung paglakad. At ngayon nararamdaman kong sakit na yun ulit. Ngunit never akong sumuko. Never. Nasungkit ko nga ang corona dahil hindi ako sumuko. Ang bato pa kayang yun na nasa paningin ko lang naman. Medyo may kalayuan pa. Nakikita ko na kung saan namin isinulat ni Dimir ang mga pangalan namin. Saka napangiti ako nang sa wakas nandito na nga ako. Pero hindi ko gustong nakikita ko. Wala na yung bakas na sinulat naming dalawa. Dahil babata lang ang may gawa noon. Masyado na nga matagal bago ka nakabalik dito, Talia. Nakakadismaya lang. Anong ginagawa mo dyan? Si Kuya Ano na sinundan na nga ako. Para saan ba para sabihin kong dahilan kung bakit nandito ako? Lumingon ako sa kanya na may ngiti sa labi. May nakita lang akong alimasag. Sinundan ko. Parang nandito sa ilalim ng bato ang bahay niya. Tsk, kaya mo na bang maglakad? Kaya na ata. Tsk, infection ang makukuha mo dyan. Huwag mo na akong buhatin, alalayan mo na lang ako. Nabahagya nga akong napaatras sa kanya. Natatakot lang ako na baka manghina na naman ang kalooban ko. Awkward na nga kasi may nalalaman pang pahalik ang lalaking ito. Parang pareho kaming nanghihina nga kapag malapit nga kaming dalawa. Parang magnet na hinihila, ngunit hindi maaari. Period. Sinong may sabi na bubuhatin kita? Nakita kitang nakapaglakad naman ng maayos papunta rito. Tsk, inaartehan mo lang ako. Okay, award-winning din umarte. Saka tinalikuran nga ako nito. Yung sugat ko, hindi naman yung pag-iinarte Ako maarte? Teka, sa buong buhay ko, ang lalaki lang tong nagsabi na ako nag-iinarte. At award-winning? Saan niya nakuha ang bagay na yan? Hoy! Magaling nga akong umarte. Pero ang realidad, ibang-iba sa gusto pang mabuhay. Gusto niya akong lunurin. Siyempre, kailangan kong kumilos at iligtas ang aking sarili. Naglakad na nga lang ako at wala naman ako makukuha kung papatulan ko ng lalaking yun. Pero tumigil na lamang ito sa dadaanan ko at naka-cross arm na lumingon sa akin. Wala bang ikakabilis ang paglalakad mo, Miss Ano? Hindi naman sa nagpapabebe pero may injury ako, hindi ba? Sa naiinis nga ako. Piggy ride. Do you want? Tsk, wala akong balak na matsansingan ako at ngumiti ako sa kanya. Yung ubod tamis pero hindi naman galing sa puso ko. Pero lumapit siya sa akin at walang sabi na namang binuhat ako nito. Nang dahil lang sa alimasag, sinundan mo talaga. Hindi mo inisip na baka ma-infection ang sugat mo. Bakit ang concern mo sa akin? May gusto ka ba sa akin talaga? Saka meron ka pang pahalik-halik? Paano na kung makita tayo ng babaeng pinagkasundo sa'yo? O diba, gulo ang pinasok mo, Kuya Ano? Ngunit ang itinugon nito sa akin, bigla niya ako minoobrang tumayo sa sarili kong mga paa. Huwag mo akong ilalagay sa sarili mong kalagayan, miss. Wala akong pakialam kung sino man ang ipinagkasundo sa akin. Ikaw? Sagad kang mag-alala? Ni ayaw mo naman di bang magpakasal? Bakit hindi mo tanggihan? Sa kanilahad na lang nitong braso niya sa akin. Ibig lang sabihin aalalayan na lang niya ako maglakad. Kaya akong maglakad mag-isa. Sure?
Kaya naman humakbang na ako nang biglang magkamali ako pero kaagad na umalalay sa akin si Kuya Hatid mo na lang ako siguro sa may bench at mula doon ako nang bahala sa sarili ko. Sa bench ka magbibihis? Sa loob ng bahay mo, ako na lang ang papasok. Wag na wag ka magtatangkang pumasok. Bakit parang ako dito may-ari ng bahay? Para maramdaman ko man lang na hindi ka manyak. Tangna. Mahina niyang mura na hindi ko na lang din pinansin. Sa natutuwa ako napipikon siya. Heto na nga lang kuya, anong kaligayahan ko? Pagkatapos ng ilang araw, papasok na ako sa mundo na may asawa. Mundo na hindi ko akalain na papasukin ko na hindi ko man lang pinaghandaan at wala akong nararamdaman sa mapapangasawa ko. Ang sabi, ang pagmamahal daw na pag-aaralan na lang yan. Talaga lang ha? Hindi ako sa bench sinatid ni kuya kung hindi pinagbuksan pa ako ng bahay niya. Lucky inside, para kampante ka na walang manyak sa paligid mo. Sa bagay kuya kaya mo naman atang mangupahan ng mga babae hindi ba? Hindi lang isa, hindi madami. Ganyan ba lahat ng mga babae? Bayaran? Are you one of them? Binayaran ka para magpakasal? Binayaran para pumayag na ipagkasundo? Doon biglang naglaho ang ngiti sa aking mga labi. Ang mga sinabi kasi ni kuya parang sinipa ang ego ko. A certified gold digger and a social climber. Magsasalita na sana ako na biglang tumunog ang hawak niyang phone. Nasa silid yung mga pamalit mo. Sinarang pinto at iniwan nga akong hindi man lang nakatugon sa pang-iinsulto niya. Ngunit napabuntong hininga ako, hindi naman klaro kay kuya ang papasukin kong mundo. Hindi ko naman maaaring sabihin sa kanya kung ano ang kinakatayuan ng pamilya ko. At higit sa lahat, hindi ko maaaring sabihin sa kanya kung sino ba talaga ako. Pawang estranghero lang kami sa isa't isa. Estranghero na hindi awkward sa isa't isa. Kagaya na lang ni Dimir. Nasa akin pa yung kwintas na binigay mo sa akin. Sana yung bracelet din na binigay ko sa'yo tinago mo rin. Halata rin naiinis na sa akin si kuya Siguro dahil pa-fall at ang mga ginagawa ko. Siya rin naman pa-fall rin. Tsk, manigas siya. Sinabi nang wala nga kaming tsansa. As in wala. Vladimir's POV. Sinagot ko ang tawag ni Secretary Philip. Pumunta na ang grupo sa kinalalagyan ni Miss Talia ngayon. They will execute their plan immediately. Good. Dahil nais ko nang kumuwala talaga sa kasunduan. I thought susuko na nga ako sa nais na mangyari ng aking ama. But may dumating na senyalis na hindi ko kailangang sumunod ngayon sa kanya. Sigurado ka bang hindi mabubulyaso ang plano mo, Secretary Philip? Sigurado, Master Vladimir. Nais niyo bang malaman? Tsk, don't mind, hindi ako interesado. Tsk, kung ano man nga mangyari sa babaeng yun, kaawaan sana siya kung meron mang nakakataas. May nalalaman na ba kayo tungkol sa babaeng pinapahanap ko sa inyo? Saka matagal ko din na pinapahanap na tao. Master Vladimir, ipagpaumanhin niyo kung inuna ko muna tungkol kay Miss Talia. Aalamin ko kaagad ang update ng mga investigador at ipaparating sa inyo. As for now, yan ang priority mo ngayon. As you wish, Master Vladimir. But mamaya, Master Vladimir, mainam kung umuwi muna kayo upang hindi nga kayo paghinalaan ng Old Master Doralte. Kung kukunin niyo ang opinion ko, desidido na ang Old Master Doralte na si Miss Talia ang mapapangasawa niyo. Kung may mangyari hindi maganda sa kanya at nalaman ito ng inyong ama, sa tingin niyo ba papalampasin kayo nito? Ngumisi ako sa aking narinig. May punto sa Secretary Philip, lalo na kung nakuha talaga ng pamilyang Montejo ang loob ng aking ama. Pakilala nila kay Talia, isang napakabait na bata. Hindi natupag ang pakikilalaki. At nakikita naman sa mga mata ni Dr. Walter na mahalaga sa kanyang bunsong anak nito. Sinabi pa ng aking ama, pinagbigyan na niya kung may gawing hindi maganda sa anak nito. Ngunit napatunayan lang ni Talia na isang tao din ako, hindi perpekto at umaayon ng kagustuhan ko. Ngayon nasa proteksyon na siya ng aking ama. Alam ko nakarating na sa aking ama na may kinakasamang lalaki sa Talia kung saan man ito nagpapalipas ng nalalabi niyang araw. Ngunit wala ngang gagawin ng aking ama para nga gawing malaking gulo ito. Pinapalampas ng aking ama. Tsk, sa tingin ko nga kailangan nating mag-ingat sa aking ama. Uuwi ako mamaya. Magpapadala ba ako ng chopper, Master Vladimir? Kailangan pa bang itanong yan? Nais mo ko makita sa hapunan ng aking ama, hindi ba? We need your location, sir. Tsk, hindi nga alam ni Secretary Philip kung nasaan ako. Anong lokasyon ko? Ngayon ko na ba sa kanya ibubunyag itong lugar na parati kong pinupuntahan sa tuwing nangungulila ako sa aking ina? Matutuklasan na ba ng sekretarya kung koneksyon na lugar nito sa pinapahanap kong batang babae noon? Tsk, tingnan natin kung matalino nga bang sekretarya ko.
Sharp 5 o'clock. Ipadala mong chopper dito sa... Natigilan ako sa tili ng babaeng yun. Kaya nagmadali akong pumunta sa pintuan. Ngunit ayun nga sa inutos ko sa babaeng yun, ilak sa loob ang pinto. Hindi ko mabuksan. Kahit ginamit ko ng katawan ko para sirain ang pinto. Wala. Buwisit. Pumunta ako sa harapan ng bahay at natagpuan ko si Manong Carling na binubuksan din ng pinto. Ngunit nakalak din. Narinig ko yung tili ng... Anong nangyarit hindi mabuksan yan? Obvious. Narinig ko rin ang tili ng babaeng yun. Hindi ko na hinintay na sagutin ako nito kung hindi lumapit na ako sa nakita kong dingding na maaari kong akyatin at mapasok sa may terrace. Ngunit nang makaakyat ako, hindi ko akalain na nakalak din ang pinto ng terrace. Wala na ring ingay sa loob akong narinig. Tinatawag ko na din ito upang pagbuksan ako ng pinto ngunit hindi siya tumutugon. Anong nangyari? Anong buwisit? Kinuha ko ng upuan na bakal at tuluyan ang ginamit ito sa pagbasag ng salamin. Nang mabasag, kaagad akong pumasok at tumungo sa aking silid. Dumiretso sa banyo at nang buksan ko ang pinto ng shower. Oh God! Nakahandusay ang babae sa sahig at walang malay. She is naked. Kaya yung kortina hinablot ko't yun munang binalot ko rito. Anong nangyari sa babaeng ito? Nais ko ba talagang pumasok ang babaeng to sa buhay ko? Nawala pa nga, pinag-aalala na ako nito ng labis. Tinignan kong pulso niya. Humihinga siya pero napakahina. Anong nangyari? God damn it. Gumising ka. Sa nanggigigil na ako. Gising! Buli ako dito. Pero halata naman na hindi ito arte na ginagawa niya ngayon. Bullshit! Kaya naman binuhat ko na siya tiniga ito sa aking higaan. Pinakaramdaman ko muli ang pulso niya. Kailangan ko magpatawag ng doktor. Kaya naman binalingan ko si Mang Carling. Tumawag ka ng doktor. Master Vladimir. May nais itong ipaliwanag sa akin ngunit sa itsura ko ngang hindi na ito nakapagsalita. Gamit ang motor niya, umalis ito nagmamadali rin. Alam kong malayo sa baryong itong ospital. Bumalik ako sa silid at nagmamadaling nilapitan ang baliw. Kailangan ko siyang bihisan bago nga makabalik dito si Manong Carling at ang doktor. Alam ko na mas pinili ko ngang simple ang pamumuhay na nais ko dito sa aking lungga dahil hindi ko naman inaasahan na meron tanga at baliw na ganitong babae ang darating sa buhay ko. Inaamin ko na ba na tuluyan ang nakapasok ang babaeng ito sa buhay ko? Ako ang magbibihis sa babaeng ito? Sino pa ba? Huminga ako ng malalim. Nagtatalong loob ko sa gagawin ko, ngunit kailangan itong bihisan bago makabalik ang inutusan ko. Wala na din nasakitin na babae dito matapos kong ang pagbadaan si Manong Carling. Tsk, ako lang ang naririto. Ako lang. Kailangan ko itong gawin at seryoso. Nakita ko na din naman kaninang wala niyang saplot na katawan at hindi naman ako nakaramdam ng init. Kagaya rin ba siya ng mga babaeng inaahin sa akin ng aking ama? Sa tuwing uuwi ako ng bahay at matatagpuan ka na lamang sa aking silid na merong hubad na babae sa aking kama? Siguro nga nasanay na ako. Siguro. Kaya dahan-dahan ko nang inalis ang pinulupot kong bathroom curtain sa kanya. Bakas na bakas ang hubad niyang katawan. Sa totoo lang pinagpapawisan ako nang hindi ko maintindihan. Nanginginig din ng kamay ko. Naipikit ko na lamang ang aking mga mata nang tatangkahin ko nang alisin sa dibdib nito ang sinupot ko sa kanya. Bigla na lamang nitong pinigilan ang aking kamay. Agad na tumingin ako sa kanyang mga mata. Pinandidilatan niya ako na agad kong ikinangisi. Manyak! Tipong pipilipitin itong aking kamay ngunit iniwas ko kaagad. Kaya naman kaagad niyang nahilang bathroom curtain para takpan ang sarili. Hindi na ako babalik sa bahay na to. You are not welcome here either. Sumasakit lang ang ulo ko sa'yo. Sa naubos na nga ang pasensya ko. Saka ang babaeng lang itong pinaglaanan ko ng pasensya na mas uunahin nga ang kaligtasan niya. Tangna, ano nangyayari sa akin? Aktong babangon na siya nang lalabas kang nakaganyan. Saka tinitigan ko siya hanggang ulo at paa nito. Hindi, halos wala na nga ako may tago sa'yo dahil sa nangyari tapos. Modus ng pag-aarte mo na naman ba ito, miss? Ako, inaartehan ka? Best actress na ako niyan kung gagawin kong bagay na to. Tapos subad pa ako. Anong nangyari sa'yo sa banyo? Pagpapapansin mo lang ba to? Yang paningin mo kuya ano? Pwede naman tayo magbangay na hindi nakatitig sa isa't isa. Sa kainis na tumalikod sa akin na hindi nito sinasagot ang tanong ko. May mga pinagsasabi siya hanggang makapasok na sa banyo. Kailangan ko huminga ng sariwang hangin. Pakiramdam ko magdurugo ang aking ilong dahil sa mga pinaggagawa ng babaeng yun. Maisa katuparan na kaya ni Secretary Philip ang masamang plano nito kay Talia?
May puwang na kaya sa puso ni Vladimir si Ate Ano? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.